Hello guys, ito ang bordang ina nyo and I'm going to answer one of so many questions that being asked about me and Paring Dayo. So actually, I have been reading a lot of this all throughout the comment section sa post ko kay Batang, kay Bumbum, kay Paring Dayo. It's all over the comment section. So one of those questions sasagutin ko. So paano ko nga ba daw na-meet si Paring Dayo? So how I meet Paring Dayo? But before that guys, please share this video para naman kung sino man yung magtatanong, hindi na tayo pa ulit-ulit. And again, I'm so sorry for those who are confused about our setup, about our situation. But guys, this is a normal life that we have. And we've been doing this for so many years ago na. Dahil 15 years na rin kaming hiwalay ni Paring Dayo and everything about us is okay. So, we're going to start from the very first dot and we're going to connect all those dots para marating natin yung kasagutan sa tanong nyo kung paano kami nag-meet ni Paring Dayo, paano ko siya nakilala. Okay, so last quarter of 1997, I left Cebu because there is something that happened to me and, you know, my father. I was been framed by someone, so I was been set up by someone na para bugbugin ako ng tatay ko kasi akala niya nakipagkita pa rin ako kay Sir Jad after kami pinaghiwalay. So actually hindi. Hanggang sa sinaktan ako, ganun. Yung nangyari sa akin sa plaza ng Naga, Cebu. Sa unahan lang yun ng Minglanilla. Doon ako binugbog ng tatay ko. Kasi yun nga. So somebody framed me. And then I ran away from Cebu at bumalik ako sa Bacolod. Nagbabaka sakali ako na mahanap ko doon ang nanay ko. I already have this dream na sana matagpuan kong nanay ko who also left me when I was 9 years old. So, dinala niya yung bunsong kapatid namin because we're 5 sa magkakapatid. Dinala niya yung pinakabunso nung iniwan niya ako sa Bacolod sa ibang tao. And then, pumunta siya dito ng Maynila. So, last quarter of 1997, hindi na kami nagkikita ni Sir Jad noon. Bumalik ako ng Bacolod and then doon ako tumira sa bahay ng kaibigan ko and then nagtrabaho ako sa isang mall sa Bacolod para lang may maisustento ako sa sarili ko. And then 1998 February, someone approached me, kakilala lang din namin taga roon, na if I wanted to work sa Luzon, particularly sa Antipolo, so as a house help. Of course guys, I grabbed the opportunity kasi yun lang yung pagkakataon ko para makarating ako ng Maynila para syempre sa pamasahe dahil nung panahon na yun sobrang mahal na yung pamasahe and para sa trabaho ko hindi talaga siya enough doon sa naipon ko. So dumating ako ng Antipolo is February 26, 1998 at nagtrabaho ako doon. So June 18, 1998. FYI guys, I'm really very particular of dates. Grabe ko, tinatandaan ko talaga yung mga petsa sa buhay ko. So, June 18, 1998, doon na nag-start ako na hanapin ang nanay ko. So, umalis ako ng Antipolo. Pumunta ako ng show sa may Manuela. Dati Manuela pa yon, yung tapat ng Shangri-La sa may Mega Mall. Manuela pa yon. So, may mga sakayan ng tricycle doon. And then, but before that guys, I'm already asking some people around in Antipolo, trying to familiarize the places, saan sasakay, ganito, ganyan. And then, so nung nakarating ako sa lugar na yun, I asked the tricycle driver if he is familiar with the address. And then he told me na dalawa ang San Rafael sa Mandaluyong. Basta yun ang naalala ko. And then, sabi ko sa kanya, dito tayo sa pinakauna o pinakamalapit dito. So, ayun, habang binabagtas niya na yung tricycle, nakikita ko yung number and then I was like, you know, trying to compare the number na nandun sa papel na hawak ko hanggang sa narating namin yun. At yun nga, nakita ko sa gate na yun, ang number which is the same doon sa address na nakalagay sa papel. Kita ko yung pangalan ng gate o kung anong pangalan ng residence na yun. So, actually, natatandaan ko kasi yun ang sabi sa akin na yun ang pamilya na pinagtrabahoan ng nanay ko nung pumunta siya ng Manila. So, Maravillas Residence. Narating ko yun. And then, nakausap ko yung babae doon. And then, she told me na yung nanay ko, maraming taon na umalis sa kanila. So, during that time, talagang laglag yung luha ko. Sabi ko, wala na talaga pag-asa. And then, I was like thinking na, paano kayo ipadala ko to sa maalaala mo kaya? Baka sakaling mahanap yung nanay ko. Really, guys? Naisip ko yan. So dahil sa kagutuman ko, pumunta ako sa isang karinderya and it so happened may dalawang babae nag-uusap. Hiligay nun, ha? So Ilongga. So nag-uusap sila doon and they were talking about me. Sabi nila may kamukha daw ako.
So, tapos may binanggit silang pangalan. Hindi na ako guys nagdalawang isip. Nilapitan ko yung dalawang babae na yun. One of them, pangalan ay si Feliz. Hello, Tita Feli, kung matatandaan mo ko. So, sabi niya sa akin na kamukha. So, sabi ko sa kanya, ito yung hinahanap ko, ganito yung pangalan. Then, she told me na nakapag-asawa daw yung mother ko nang nagtatrabaho sa Liberty Flour Mills. Doon din sa Mandaluyong. So, ayun na, sabi ko sa kanya kung pwede ako samahan. So, sinamahan niya ako. And then, iwan ko lang guys ha, pero nung pagharap ko sa asawa niya, ewan ko lang, basta ganun yung kaagad ang nag-ano sa isip ko na hindi ako magpakilala na anak kasi malay ko kung ano ang kwento. So, I introduced myself as, yun lang, kamag-anak, ganito, ganyan. So, bala ko lang hanapin. So, actually, at first, he was so hesitant to give the address. Ayaw niya sana ibigay. So, nagmakaawa ko sa kanya. Hanggang sa binigay niya. And then, sabi niya sa akin na dito ka sasakay. Yan, so umalis din ako ng oras na yon. And then, sumakay ako ng bus sa may Boni. Yun, papuntang Coastal. Sa may Uniwide Sales. May Uniwide Sales pa yun. Yung Petix ngayon, Uniwide Sales yun dyan dati. Kasi dyan yung sakayan ng Paliparan 3 sa Mabuhay City. Papuntang Dasmariñas. So, ayun guys. Kinakabahan ako. Siyempre, imagine niyo ilang taon? 1989, 1998. So, ilang taon? Ayun. So, kumatok ako. Narating ko yung address na yan. Kumatok ako. And then, may nagbukas. Siyempre, pagbukas, kilala ko talaga nanay ko. She even asked me kung sino ako. So, yun. So, anyway, right there and then, pinakilala niya ako doon sa anak niya na pinsan niya. Masakit yun. So, pinsan niya. Okay, so I don't know what's the story behind. Bakit ganon? Tinanggap ko na lang. So, nag-decide ako kaagad na umalis na ng Antipolo at lumipat sa kanya. At doon din pala nakatira ang kapatid ni Paring Dayo na nakapag-asawa ng taga roon. So, may bahay yung kapatid ni Paring Dayo doon. Which is like, 3 or 4 blocks away from my mother's house. So, doon ako nakilala ni Paring Dayo. Mula noon guys, niligawan na ako ni Paring Dayo. Gabi-gabi yan. 9 to 10 nandun yan sa bahay. So, naliligaw siya. May kasabayan siya noon, 4. Yung isa nagtatrabaho sa Philippine Daily. Basta may kasabayan siya. So, very consistent yan si Paring Dayo. Actually guys, gwapo naman talaga siya. So, kahit sino sigurong babae ma-attract sa kanya. But then guys itong pinakatotoo, I really don't have plans na sagutin siya noon. Okay, gwapo siya. Pero wala talaga akong balak na sagutin siya noon. So, tapos yun na, nangyari gabi-gabi, basta yun, dire-diretso yun. Siguro may isang buwan ba yata siya naligaw? No, hindi naman. O parang ganun. So, gabi-gabi siya nandun hanggang sa binanggit sa akin ng nanay ko na ayaw daw ng stepfather ko na may pumupunta sa bahay. Kasi nakakaabala. So, kinausap ko yan si Paring Dayo na wag na siyang pumunta. Ito si Paring Dayo makulit. So, yan, punta pa rin siya. Sabi ko sa kanya noon, hindi kita talaga sasagutin. Okay, sige, naligaw pa rin siya. Batanggin nyo eh. So, ito na, isang gabi. So, that was August 29. So, Sabado yun ng gabi. Sabi ng mother ko, ang kulit, ganito, kung gusto mo na may maligaw sa'yo, maghanap ka ng sarili mong tahanan. So guys, yun ang, parang, siguro kung hindi man talaga niya intensyon na sabihin sa akin ng ganun, pero para sa akin napakasakit yun. Parang, nag-flashback sa akin lahat, pati pag-iwan niya sa akin doon sa kaibigan niya, hanggang sa kinuha ako ng tiyahin ko, at naging ganun ang buhay ko sa tiyahin ko. Naranasan ko sa napakamura kong mga buto, naranasan ko ng ganong klaseng pananakit sa akin, pambubuli sa akin lahat. So lahat yun guys, nag-flashback hanggang sa nagkasagutan kami ng mother ko. Hanggang sa umalis ako. And then pumunta ako sa kaibigan ko, sa kay Hilda Frago, taga doon din. Shout out sa iyo Hilda Frago. Taga Bicol to siya. Lumapit ako sa kanya kasi balak ko humiram sa kanya ng 200 pesos na pamasahe ko lang papuntang La Union. So, kung sinong nandun sa La Union guys, ito yung bunsong kapatid ko na binigay ng mother ko when she was 2 years old nung nag-asawa siya dito. So, binigay niya doon sa kapatid niya at doon na lumaki yung bunsong kapatid ko na yon. So, that's exactly my plan. 200 pesos lang. Tapos sabi ng kaibigan ko, hahanap daw siya kasi wala din siyang trabaho nun eh. Wala siyang pera, ganun. So, hahanap daw siya ng mahiraman.
So, wala akong alam. Sabi niya lang, anyway, nung Sabado na yan, nagpabili ako sa kanya ng gin bilog. Nilaklak ko yun, guys. First time ko makatikim ng alak. So, nilaklak ko yun. So, sobrang sakit ng naramdaman ko. Ewan ko, basta sobrang sakit talaga siya. As in, lahat nag-flashback sa akin. Bakit ganun yung nangyari sa buhay ko? Bakit puro ganun yung nangyari sa buhay ko? Napakabait ko namang anak. Lahat, napakabait ko. Bakit ganun yung nangyari? So, ayun na, guys. So, nalasing ako, syempre. Hindi ako sanay sa alak. Hindi naman ako nang inom ng alak. So, sabi niya sa akin, Sabado ng gabi, sabi niya, ito, Kat, pumunta ka madaling araw. So, Sunday yun ha. Pumunta ka na sa sakayan at ihahatid namin yung pera doon. Ihahatid nung hiniraman ko yung pera para pamasahe mo. So, guys, ito, ano pa ako noon, may hangover pa. Basta sobrang burido ng isip ko. Ang dami ko naiisip. Sabi ko noon, ano kaya, mag-ano na lang ako dito. May dadaang truck, ganto ganyan. Sobrang ano na. Pero sabi ko, sige, hintayin ko. Nakasakay na ako ng jeep doon sa may Mabuhay City. Kasi yung Mabuhay City na yan, guys, hindi pa ganun ka-crowded. Ilan-ilan lang po ang nakatira noon sa lugar na yan. So, nung nakasakay na ako ng jeep doon sa labasan, sa may sakayan, hintay ako ng hintay hanggang sa lumiwanag na lang. Walang kaibigan kong dumating. So, ang ginawa ko, bumalik ako. Pagbalik ko, doon sa bahay ng kaibigan ko, nakasalubong ko na yan si Paring Dayo at saka yung kaibigan ko. So, nung makasalubong nila akong ganyan, sobrang iyak na iyak ako. Sobrang, sabi ko, bakit ganito? Bakit ganyan? So, sabi ni Paring Dayo sa akin, sige, isama muna kita sa bahay ng kapatid ko. So, doon niya ako dinala sa bahay ng kapatid niya. So, shout out sa iyo dyan, ne. So, dinala niya ako doon at doon ko nalaman na hinahanap na pala ako ng mother ko. Hinahanap na ako ng stepfather ko, pati ng barangay, mga kapatid ko. Umikot na sila, hinanap ako. So, pinagbintangan na si Paring Dayo na siya ang nagtago sa akin. So, ang ginawa nila, alam nyo, tinago ako ni Paring Dayo doon sa ilalim ng kama ng kapatid niya. So, tinago nila ako doon kasi talagang pinuntahan siya doon sa bahay na yun. Tapos, sabi ko sa kanya, para lang hindi ka pagbintangan, ang gawin mo, pumunta ka sa bahay, tapos kunwari, hinahanap mo ako. Basta ang kwento niya sa akin, ayun nga, nakaharap niya yung mother ko, tapos nakaharap niya yung stepfather ko, tapos may isa pa daw doon lalaki siya nakaharap na interesado malaman kung nasaan ako. At sabi pa sa kanya, pag nalaman mo na saan si Kat, sabihan mo sa akin. Yun ang sinabi kay Paring Dayo. So, ginawa niya, bumalik siya. Siyempre, nagpapakute-cute na siya. Pero, siyempre, ano ba naman ang maisip ko sa panahon na yon? Okay? So, ako nagpasalamat na lang ako na may sumaklulo sa akin. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, kung sino yung tao na yun, kung anong plano sa akin. Tapos ito na, sabi niya sa akin, dalhin mo na kita sa Batangas. Siyempre, okay. So, Monday kinabukasan, madaling araw, kami umalis sa subdivision na yan para lang walang may makakita. So, unang-una niya ako dinala sa Pinamukan, dito sa Batangas sa may Pinamukan. Papuntang Libho. So, dinala niya ako doon sa kapatid niya. At yun nga, hello, shout out Ate Virgie. So, akala nila girlfriend niya ako. Pero guys, wala pong sagutan na nangyari. Hindi ko po sinagot si Paring Dayo. Tapos, ayun na, dinala. After namin sa kapatid niya, dinala niya na ako dito. Dito ha. So, kabilang barangay yun. As in, bundok. Bundok yun, guys. Literal na bundok. Bababa kang ganyan, may ilog. Tapos maglalakad ka, malaking bato. Tapos aakyat ka na naman. Sobrang tarik. As in, literal na bundok. So, doon ako dinala ni Paring Dayo. So, akala nga ng pamilya ni Paring Dayo ay girlfriend niya ako. So, naging naging gantsawah na nila, ganyan. So, ayun guys, alam nyo naman ang Batanggenyo. Siyempre, sa ganda ko nun eh. So, akala nila talaga, ay, may dalang magandang chick si Paring Dayo. So, ayun na, winelcome ako ng family niya, pinagluto nila, inintindi nila ako. Hanggang sa ganun yung pinakita nila sa akin. Ang sabi sa akin ni Paring Dayo, 2 weeks lang daw ako, tas ibabalik niya na ako sa kung saan ko gusto bumalik sa Maynila. Pahuhupain lang sitwasyon, tapos mag-iipon siya ng pera, pabalikin ako. Pero guys, wala pong sagot. Hindi ko po sinagot si Paring Dayo. Hindi po kami official na naging mag-boyfriend-girlfriend. Wala po kaming kilig moments, wala pong nangyari sa aming ganun na as girlfriend-boyfriend na relasyon. It's just so happened that I was so overwhelmed with the spirit of family na mayroon sila. Sabi ko, okay na. Wala na. Ito na lang. Sige, ganito na lang. Hanggang sa, gano'n na. Basta gano'n na lang yung nangyari, guys. And then, after 2 months, yun na nabuntis ako kay Batang. So, nung mabuntis ako kay Batang,
doon na, sabi ko, ito na lang, ito na, this is what I'm looking for. Kahit ganun kahirap, kasi sobrang hirap talaga guys ng buhay nila doon, as in sobrang hirap. So, niyakap ko ang lahat ng kahirapan. Kung ano ang trabaho ni Paring Dayo sa bukid, sa bundok, ginawa ko yun guys. Ang hindi ko lang nagawa doon, yung umakyat sa niyog. But name it, lahat ng kahirapan, niyakap ko yun without complaining anything. Kasi ang kapalit nun, yung batang nasa sinapupunan ko, hanggang nasundan si Batang. Tapos, kahit ganun kahirap, iba may pamilya parang, sige na, ito na, wala na pagod na ako. I was really so tired. Sobrang dami ng pinagdaanan ko, even my family, kadugo ko mismo, wala wala na talaga. So sabi ko, ito na lang yung pamilya ko. So ayun na, hanggang sa nasundan, after a year nasundan si Cristea. Basta sobrang hirap ng buhay. I was been a very good partner sa kanya. So nag-live-in kami for 10 years. Matagal kong niyakap ang kahirapan niya. I am not even complaining sa hirap ng buhay, kahit anong hirap ng ginagawa doon, mag-uling, magkaingin, lahat, magbuhat ng mabibigat, maglako ng walis, everything ginawa ko yun dahil may anak na ako, at saka niyakap ko na lang yung pamilya na yan. So yun na guys, pinilit ko at saka niyakap ko yung kahirapan. So I was been a good partner sa kanya. Napakasipag ko. Alam yan lahat ng mga in-laws ko, mga ex-in-laws ko. Alam nila lahat ng mga tao nandito sa palibot. Alam nila kung anong klaseng ina ako, at alam nila kung paano ko pinanindigan ang kahirapan na yan, na hindi ko tinalikuran si Paring Dayo. Kahit na alam niya na may pinag-aralan ako, na kahit alam niya na mayroon akong kaya pang iba. So, yun na guys. Basta naghiwalay na lang kami. Kasi may mga pangyayari na talagang kahit anong sikap mo na ipaglaban, and then wala na, hindi na talaga siya kayang i-survive, at kailangan mong mamili. So, yun na. But again guys, there's no third party. Wala pong ibang taong involved sa paghihiwalay namin. So, napagod lang. Tapos, hindi na nakaya. Yun. So, yun lang guys.